Okay folks, Benelli Imperiale 400. Benelli Imperiale 400. There you go. 400. It's a classic slash retro standard motorcycle. So, ito ang update. Nilagyan ko siya ng windshield. Ayan, as you can see. Tapos nilagyan ko din ng headlight, ano ba tawag niyo dyan? Headlight lead? Lead ba? O headlight umbrella? O headlight cover? Ano bang tawag nyo dyan? Ang tawag ko dyan, headlight lead. Yan ang tawag ko. Tapos nagpalit ako. Nilagay ko na LED light. Hindi na halogen bulb ang nakalagay dyan ngayon. LED na yan. LED light. Night and day difference. Super liwanag sa dilim o sa gabi. Tapos ang layo ng ano niya, ng coverage niya. Ang layo ng coverage ng ilaw niya. Kasi yung halogen bulb light na stock, basura. Walang silbi sa dilim o sa gabi. Pero itong LED na to, super liwanag. Ox na ox. Ayos na ayos. Nilagyan ko ng sariling switch yung LED headlight. Ito yung switch niya. So high beam, off, low beam. High beam, off, low beam. Ayan. Meron na siyang sarili niyang switch. Tapos naglagay din ako ng relay. May relay yang LED headlight. Meron siyang sarili niyang relay. Ang dumi ng makina eh. Hindi ko pa nalinis ng husto. Well anyway, yang busina yan galing sa Honda ADV 160. Pinalitan ko yung busina kasi yung stock na busina nito basura, parang pang e-bike eh. Pip 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 pip, sobrang hina. Yung busina ng Honda ADV 160 okay na eh, malakas na siya eh. So para sa akin okay na yon. So yeah, pinalitan ko yung stock ng busina o yung stock na busina nitong pang Honda ADV 160. Ayun. Ito pala nilagyan ko ng throttle paddle para yung mga diretsong cruise ride hindi masyadong nangangalay yung ano mo, yung wrist mo sa pagpiga ng throttle. Ayan. May tulong yan throttle paddle na yan. Paki-switch on nga. Okay. Ayun o. Naririnig nyo?
After 1 year of ownership, yan ang problemang lumabas dito sa bike na to. Yung RPM idle niya o yung idle niya nagpa-fluctuate. Hindi stable. Umaakyat, bumababa. Ngayon okay siya. O ayan, nasa gitna ng 1 and 2. Pero may mga time na nagpa-fluctuate yan. Ayan o, narinig nyo yun? Nagpa-fluctuate. Minsan bumababa siya sa 1. So nag-i-stall siya. Namamatayan ka ng makina. Again, uulitin ko, minsan bumababa yung RPM niya sa 1. So pag nangyari yun, nag-i-stall, namamatayan ka ng makina. I-rev natin. Yan o, ang tagal bumaba nung RPM. Oh, ayun, nagpa-fluctuate. So yan ang issue na lumabas after 1 year. After 1 year of ownership. Yan lang naman. Wala nang iba. Fortunately. Well, unfortunately, yun nga, nagpa-fluctuate. Pero no big deal. Ayos lang yan. Carry lang. Isa pang walk around. Ikutan pa natin. I-rev natin ulit. '50s na 1950s yung tunog. Paki-switch on nga yung ilaw. Sige, pindutin mo lang. Yun. Ayan o. Liwanag o. Well, maaraw eh. Pero pag sa gabi o sa dilim, maliwanag yan. Low beam. Yan. O paki-off. Ayan. So ngayon, meron na akong option kung gusto kong buksan yung ilaw o patayin. Sa stock kasi laging bukas yung ilaw. Once na binuksan mo o in-start mo yung engine, automatic nakailaw yan. So ngayon may option na akong patayin. Mas okay yun. So ngayon nakapatay yung ilaw niya. Ang nakasindi na lang yung park light. Ayun o, yung park light. Stock yan eh. Pakipindot nga yung busina. Alam mo ba kung saan? Okay, press it. Ayun o, lakas na o. Malakas ang busina. Oo nga pala, nilagyan ko din ng sariling relay yung busina. Tapos, yung wire nung relay nakadirekta na sa baterya. Yung relay nung busina nakadirekta sa baterya. So mas okay yun. Hindi siya nakikipag-agawan ng power o electricity mula sa ibang source. Halimbawa sa headlight, sa flashers, etc. Malakas.
Eh yung stock na busina nito dati, pip pip, pip pip. Parang pang electric bike eh.